Hello mga ka-doodles, mga ka-offloader, mga ka-OFW, mga ka-earthling! Welcome sa ating channel, Offloader sa Pinas Market. Tayo po ay gumagawa ng mga videos tungkol sa Philippine Stock Market. Para naman may pagdating ng panahon, may mapanood tayo. So, mga ka-doodles, kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan pakipindot ng subscribe button. Nagtitrade tayo mga blue chip na company. Ibig sabihin, mga malalaking company yan. So, offloader sa Pinas market tayo, Tapos, paalala lang din po, bago tayo tutuloy, hindi po ako financial advisor. Ako po isang OFW na katulad niyo na gustong magkaroon ng dagdag na kita or sa pag-retiro, meron tayong income sa Pilipinas, Kasi bilang OFW talaga mga ka-doodles, may hirap na sa edad natin na magre-retiro na tayo after 5 years dito sa Middle East. May hirap na mamasukan pa rin tayo sa Pinas. So, kailangan natin, mahirap din magnegosyo. Kasi pag nag-negosyo ka, marami kang tao inalagaan, sakit sa ulo, iba-ibang klaseng ugali. So, ang nakita kong at saka yung naghabol ka ng rental sa pwesto kung wala kang pwesto, So, marami kang mga babayarin na hinahabol pag nag-negosyo ka sa Pinas. Marami ka rin karibal. So, dito na tayo sa Philippine Stock Market. Dito, kahit marami kang karibal, mas maganda kasi pag maraming naging trader sa Philippine stock market, lumalago yung stock market, at saka lumalago yung ekonomiya ng Pilipinas din. Katulong din tayo. So dito tayo sa ating Philippine stock market. So kung nagde-trade ka rin sa paki-subscribe na rin itong channel natin, Doodle Goes to US Market. Kung sa US ka nagte-trade, meron tayong mga videos diyan na ginawa. So, paano kung wari, katulad sa nangyayari ngayon na puro duguan, puro pula ang mga stock market, mga stock, wala kang makitang green, advance. May mga advance itong mga maliliit na Pero minsan kasi itong mga nag-green, kinabukasan to, wala, naging pula na rin to Isang bisis lang, hindi tuloy-tuloy ba? Kasi nga, hindi sila napasama sa mga blue chips. So, ang green ngayon, medyo mga lang to, mga siguro related sa oil industry, So, paano ganito mga ka-offloader, kung ikaw ay may hawak na mga company na katulad nito, na pulang-pula, ilang porsyentong bagsak yan, So, wala tayong magawa talaga, hindi natin kontrolado ang mga pangyayari o ganap sa panahon na to. So, ang una mong gawin dito, pag pula ang portfolio mo, wala kang gagawin. Hindi, ganito. So, example tayo kay IREIT, Ito si IREIT, siya, yung mga real estate, to si IREIT property develop, ganon. Ayala to Alam ko, Ayala din to So, mga real estate, mga paupahan, mga offices, mga store, mga ano diyan na pinapaupahan. Mga Ayala to tingnan natin. Hindi pala. Alberto Macapinlac de Larrazabal. Ewan ko, hindi ba Ayala ang IREIT? Ayala, alam ko, Ayala to na So, basta, yun na, huwag natin pahirapan. So, pag ganitong, kunwari, nakabili ka ni Ayala banda dito, dito sa 40 ka nakabili. Nabili mo siya ng 40. So, tapos, bumaba ang presyo. Yan, luguan. Bumaba. So, magkanong, dito ka nakabili sa 45,
Kasi akala mo na lilipad na, so bumaba ng 13%. So malaking bagay na talo mo. Kung kunwari meron kang na-invest diyan na sabihin na natin 50,000, malit-liit lang tayo magpasampol para mukhang totoo. So 50,000, so times mo ng 0.13, 13% yan, di ba? So 6,500 na yung talo mo. Parang masakit na sa mo, kalooban na bisa na, panalo na, natalo pa. So, unang-una dyan, ay ibig sabihin naman sa sinabi nating talo, hindi totally talo yan. Hindi naman talo eh. Kasi paper loss lang yun. Yung loss mo na 13%, paper loss lang yan siya, unrealized o hindi pa nagkatotoo. Kasi hindi mo naman siya bininta dito, di ba? Hindi ka naman nag-cut loss, hindi mo ibinta. So, yan yung unang gawin mo. Pag bumagsak, huwag mong ibinta kasi sayang. Kasi maganda namang, kaya nga dito tayo sa sa mga blue chip mag-trade kasi para may kampante tayo na yung mga company na yan, babalik pa rin siya sa taas, aangat pa rin kasi mga blue chip siya eh. So kumbaga yung mga foreign investor natin, o mga nasa labas, pag bumalik yan, pag bumili, aangat ulit yan kasi dito yan sila una titingin sa mga blue chip eh. Kasi sila din mismo, kumbaga nagtitiwala sila sa kasi malaking company eh. So, kaya pag ito, bagsak siya ngayon, dahil nga isa sa factor diyan is yung mga nangyayari ngayon. So, apektado lahat ng mga bansa, hindi lang Pilipinas, lahat ng Asia down talaga eh. So, apektado na lahat sa nangyayari. So, sakali man lang matapos na tong gulo, magsibalikan yung mga or kahit na pag yung kasi yung gulo minsan ang market na immune na yan may gulo ganun pa rin, so magsibalikan na yung mga investor din, bibili ulit dito kasi ito yung gusto nila na bumagsak yung presyo para bibili ulit sila kasi mura, kasi pag umangat dito kikita naman yan sila ng 15%. Isipin mo yung mga pera nila ang laki-laki, di ba? Millions ang pinag-usapan diyan pag nag-invest sila sa sa bawat stock exchange sa isang bansa eh. So kaya yun lang ang natin, hintayin natin na babalik sila para umangat yung presyo. Kaysa ibenta mo naman siya, mag-cut loss ka. Saan ka naman pupunta? Purma naman bagsak, di ba? So, pwede din ibenta mo, cut loss, tapos bili ka ulit dito pag umangat. So, tabla lang, parehas lang din yung ginawa mo, di ba? Parehas lang, parang ganado ka lang kasi kumita ka, pero yung loss mo diyan, pag umangat dito, parehas lang din. Tabla lang din, di ba? So, hayaan mo lang siya diyan, tapos pag nagsahod ka, bili ka ulit para yung presyo dito bababa yan. So ang gagawin kasi nila diyan, pag dito ka tapos dito ka bibili ulit, ang mangyari yung presyo mo dito na sa baba ulit. Dito yan 75. So depende sa laki ng binili mo. Kung bumili dito 50,000 yung capital mo diyan, tapos bumili ulit ka ng 50,000 dito, ang mangyayari dito na yung presyo mo maging kalahati, i-average nila yan eh. So ang tawag niyan ay compounding, tinatawag nila compounding na habang mababa bili kang bili, ganon yung so para didikit yung mo dito, yung tawag presyo, or gawa ka ng ibang account, punta ka sa ibang broker naman. So, may 50,000 ka, tapos nagitang kasi nag-ingay itong kabila. So, may 50,000 ka, tapos meron kang ibang broker, ang gawin mo din naman is doon mo siya bilhin sa kabilang broker na wala itong, ang broker mo
dito ka bumili si BDO. Ngayon, gusto mong bilhin siya ulit, may 50,000 ka na naman, bilhin mo siya doon sa kabilang broker. Correct? Ang broker mo is BPI. So, bilhin mo si IRIT dito sa presyo na to, 38. Kasi bago siya, wala kang record kay BPI, kay IRIT eh. So, ibig sabihin, pag binili mo siya doon kay BPI, dito siya na presyo, di ba? So, nagkuha mo yung pinakamababa. Kasi kung dito ka nakabili kay BDO, tapos bilhin mo rin doon kay BDO rin, average lang ni BDO. Yan dito, yan sa gitna ang nangyari. So, ganun yung ano doon. So, at least dapat may tatlong broker ka eh. Na marami namang mga bangko diyan na broker. So, ganun ang gagawin mo na bilhin mo sa kabilang broker, si BPI, kay First Metro ba mo ba siya bilhin? So, at least nabili mo siya dito sa mababa, dito sa, pag umangat siya, siyempre, kikita ka rin. Kumita na yung, 13,000 naman. So, yung itong dito, nag-break even na. So, wala kang loss, wala kang talo, di ba? Kaysa kung ibinta mo siya, talo ka talaga. So, ganun lang yun. Pero, yun lang, hindi ka naman, may trabaho ka naman, so hindi mo naman lang ito lang yung ginawa mong paraan para magkapira. Maliban na siguro kung day trader ka talaga na dito ka lang nakatutok, wala ka ng trabaho. So, siguro, yun ang ginagawa ng iba. Mag-cut loss sila para bibili ulit dito. Tapos mabawi ulit. Pero parehas lang eh. Maliban lang umangat pa, sumubra. Yun ang doon ka makabawi. So, yun yung ginawa ng iba. Pag mga day trader sila na ito na talaga yung hanap buhay nila, so, nagka-cut loss yan sila. Dito pa lang, nag-cut loss na yan sila. Nung nagka-declare pa lang ng gera, nag-cut loss na yan, bintahan na yan sila. Tapos, bibili ulit dito. Ganon yung ginagawa. Pero tayo, na mga, pa lang, may trabaho naman tayo. Kumbaga, sideline lang natin to. Na imbes na mag-ipon ka, dito mo lang ilagay sa huwag mo ibenta. Ihayaan mo lang dyan. Tapos, pagdating ng sweldo, bili ka ng panibago dito, sa ibang broker. So, yan lang po ang ating maibigay na ayan lang po ang masabi ko tungkol sa sitwasyon ngayon na pag bumagsak, ano nung dapat nating gagawin. So, isa pa, ganito, katulad ni Irit din pala, bago ang lahat. Si Irit, hindi mo nga binibenta, pero kumikita ka pa rin kay Irit, kasi namibigay siya ng dividendo eh. REITs to siya eh. So, ang mga REITs, 4 na beses nagbibigay yan sa isang taon. Nasa batas yan. Obligado yan sila magbigay ng dividendo 4 na beses sa isang taon yan. 25 March, November 25, August, May. So, 4, di ba? So, kahit pa paano na nandito ka, habang naghihintay na tumataas, kumikita pa rin yung yung pera mo, 0.62 kada share. Di ba? Ganun lang yun. So, huwag mag-alala kung bumagsak man, darating din yan, babalik din yan. So, hanggang dito lang po tayo. Adios mi amigos, mi amigas. Sana naman may natutunan kayo sa video na to. Please don't forget to like, share, and subscribe. Adios mi amigos, mi amigas, babus!